Hi, ako si Ursa and welcome back po ulit sa The Ursa Diaries. Sa episode 14, pinag-usapan natin kailan ka ulit pwedeng kiligin. At sinabi ko rin na kung may darating man ulit sa buhay ko, ayokong maging replacement siya. Ayokong maging panakitbutas lang siya. Ayokong maging pansamantalang tao dahil lang ayokong mag-isa. Pero may isang tanong na sumunod do'n. Kapag may dumating na talaga, ano ang tatanggapin ko? At ano ang hindi ko na kailanman tatanggapin? I won't settle for less, sabi ko nga. Siguro ito yung isa sa pinakamalaking natutunan ko habang nagsisimula ulit ako. I won't settle for less. Hindi dahil feeling perfect ako kundi hindi rin dahil feeling ko deserve ko ang perfect na tao. Pero dahil alam ko na ngayon yung pakiramdam na magkaroon ng relationship na hindi na ibibigay yung peace. At ayoko nang bumalik doon. Hindi na ako magsisettle sa taong mahal lang ako for convenience. Hindi na ako magsisettle sa puro salita pero kulang sa action. And hindi na ako magsisettle sa taong kailangan ko pang maghabol para lang mapansin. At hindi na ako magsisettle sa relationship na ako lang ang palaging gumagawa ng paraan. Pero ano ba talaga yung less para sa akin? Hindi naman ibig sabihin na kailangan mayaman, bonus na lang kung mayaman, 'di ba? Hindi rin kailangan perfect, hindi rin kailangan gwapo. Okay, bonus ulit 'yon kung gwapo. Pero yun ang point. For me, less means less respect, less honesty, less effort, less consistency, um, less peace, at higit sa lahat, siguro less of myself. Ayoko nang dumating sa point na kailangan kong baguhin ang buong pagkatao para lang maging deserving sa pagmamahal ng isang tao. Dating after everything, siguro iba na talaga kapag matured ka na. Hindi na sapat yung kinilig ako, hindi na sapat yung sweet messages, hindi na sapat yung araw-araw kang chinachat. Kasi ngayon, mas marami na akong tanong, consistent ba siya? Respectful ba siya? Wala bang red flags? Emotionally matured ba siya? Ready ba siyang mag-commit? Mapagkakatiwalaan ko ba siya? May peace of mind ba akong nararamdaman kapag kausap at kasama ko siya? At higit sa lahat, kaya ba niyang tanggapin kung sino talaga ako? Hindi lang yung magandang version ko. Paano yung nakapangtulog at nakapangbahay na version ko? Kung di pati yung pagod na version ko, yung busy kong version, yung maraming responsibilities, yung nanay na ako, yung taong maraming kailangan asikasuhin, yung Ursa na minsan strong, pero minsan kailangan ko din magpahinga. Sabi ko nga, minsan gusto ko din ibaba yung sword o yung sundata ko at maging prinsesa. Kaya kung may darating man, hindi niya kailangan maging buong mundo ko. May sarili naman akong mundo, may pamilya ako, may anak ako, may responsibilities ako, may mga pangarap ako, may team lusog na umaasa sa akin, may buhay akong binuo. At ayoko nang magkaroon ng relationship na kailangan kong isang tabi. Lahat yon para lang manatili sa isang tao. Gusto ko yung taong makakasama sa buhay na binubuo ko, yung taong magbibigay sa akin ng peace of mind. Busy, minsan may magsasabi,
baka masyado ka lang choosy. And maybe, oo, no? Pero honestly, mas gusto ko nang maging choosy kesa i-convince ko ulit yung sarili ko na magkamali. Kasi natutunan ko, hindi porket may relationship ka, ibig sabihin masaya ka na. Hindi porket may kasama ka, ibig sabihin hindi ka na lonely. At hindi porket mahal ka ng isang tao, ibig sabihin tamang pagmamahal yun para sa'yo. Siguro, yung magiging mensahe ko sa future self ko, kung may darating man someday, I hope I remember this version of me. Yung babaeng natutong tumayo mag-isa. Yung babaeng natutong mabuhay kahit hindi niya alam kung anong nangyayari o mangyayari bukas. Yung babaeng natutong hindi kailangan ng relationship para makomplete. At sana hindi ko makalimutan kung gaano kahirap nung binuo ulit yung sarili ko. Ayokong isang araw dahil lang may taong dumating, makalimutan ko na naman kung sino ako. Maybe someday, yeah, yes, maybe someday I'll fall in love again. Um, maybe kikiligin ulit ako. Maybe mapapangiti ako ulit pag may nag-message. Maybe aantayin ko ulit ang good morning. Maybe gagawin ko ulit yung mga silly things na ginagawa ng mga taong in love. And you know what? Okay lang yon. Hindi naman masamang magmahal. Hindi masamang kiligin. Hindi masamang maging vulnerable. Ang natutunan ko lang, hindi ko kailangan mawala sa focus para sa pamilya. Para lang sa love. Kaya kung may darating, I hope it's someone who doesn't make me question my worth. Someone who brings peace, someone who is consistent, someone who is true, someone who chooses me, even when choosing me isn't the convenient. Um, because this time I don't want to be loved. I want to be loved right. At kung kailangan kong maghintay para doon, then I'll wait. Kaysa mag-settle sa maling pagmamahal dahil lang natatakot ako mag-isa. So yes, I won't settle for less, not because I think I'm better than anyone, but because I finally know my worth. Kung ikaw, saan ka ayaw mag-settle? Anong bagay yung dati tinatanggap mo pero ngayon masasabi mo ng hindi na. Hindi na ako papayag ng ganito. I'd love to hear your story. Kaya share nyo po sa comment. Muli, ako si Ursa, and this is the Ursa Diaries. Tandaan, every ending is the beginning of a new chapter. See you ulit po sa ating mga diary entry na susunod. God bless po!